Magandang hapon po. At ito tayo, usapang baliw. Usapang masama. May kanta nga, di ba? Sino ang tunay na baliw? Pero ang tanong natin, sino ang mas masama? Yung nagsasalita na buwaya na si Kiko Barsaga laban sa kanyang kasamahan o yung mga kasamahan na nagtulak kay Kiko para tawagin silang buhaya. Sasagutin natin yan pagkatapos ng ating tinatawag na channel music. Channel ID natin. Sabi ng apo ko, hawak ko ang brief. So, ito nga, pakinggan natin ang ating channel ID. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong Good afternoon, Regina Benito. sasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador.
Yes, ladies and gentlemen, pag-usapan natin po ay yung usapang baliw. Oh, andito yung naririnig ko yung apo ko. Gustong-gustong kumanta. Anyway, ang ating pag-usapan, ibabalita ko, nalagay ko muna konteksto. Kahapon, o kagabi na yun, gabi na yun. Alam mo, langga ko, nagboto-boto sila na tanggalin si Kiko Barsaga, 265 ang bumoto. Tanggalin bilang congressman. So, hindi na ngayon congressman si Kiko. Tawagin mo na lang siya ngayon meow-meow. Hindi na siya congressman meow-meow. Ang bumoto ay 265 na tanggalin siya. Super majority. Kailangan ng 2/3 number of votes. Ang 2/3 ng kongreso ay nakabase sa 318 ang lahat ng kasapi. So, what is 2/3? So, let us do a little math. Magtuturo ako ng math. So, 2/3. How will you find the answer? What is 2/3 of 318 congressmen? Find the answer. Yan ang kailan ba ang tanong? Ito yung equation, kwan lang, formula lang ito, ano, hindi formula kundi, equation lang ito ng mga fractions ang tawag. So, ang sagot niyan, sa konsepto niyan ay hatiin mo sa 3 at 2 niyan ang kukunin mo. So, 2/3. Hatiin mo sa 3, so 318 ang basihan mo, ang total, divided by 3, that is, para madali ang division, tuturuan ko naman kay taktika. 300 divided by 3, 100. 18 divided by 3, 6. So 100 plus 6, 106. Yun ang 1/3. So ang 2/3, 106, 106. So that is 212. Yan ang kailangan na boto para tanggalin ang si Kiko. Yan kasi nakalagay sa constitution natin. So okay, pasensya na kayo, hindi po ako lang abogado na natanggal, kundi mathematician po ako, kaya po engineer ako eh. Lisensyadong civil engineer. Kaya ang kapwa ko civil engineer, alam nila ang sukat ng utak namin. Inuura lang namin yan ng mga maliliit na numero. Pero pag malaki, kailangan na namin calculator. Lalo na kukompute kami ng trillion. So anyway, ang kasalanan po ni Kiko ay nagla-live siya langga. Nagsisesyon ang kongreso, mga kasama niya sa kongres. Tapos magla-live siya, i-background niya. Selfie live. Pag live, welcome to the House of Crocodiles. Kung minsan sabihin niya, welcome to the Crocodile Farms. Ayan sila. Naglilipatan. Tinuturo niya mga tao sa likod niya. In other words, tinawag niya na buhaya ang mga kasama niya. Pati siya. Kasi House of Crocodiles, andun siya sa House of Crocodiles. Ibig sabihin, epektido, pati siya, tinatawag niya na buhaya. So ngayon, sapat ba yan para tanggalin siya sa pwesto? Total, hindi lang naman mga kasama niya tinawag niya buhaya, pati siya, sarili niya. Totoo lang, talagang mga buhaya kayo. Saan ba nagaling yung mga pagnanakaw sa mga flood control? Di ba sa inyo? Gawa-gawa kayo ng batas, tapos sa inyo? Ang mga sa Senado naman, sumasakay sa inyo? Kasi kayo ay mga paborito kayo ng presidente. Kaya ang presidente, sino ba pumipirma sa kalahatang pagkagastahan sa loob ng isang taon? Di ba presidente? Pero bago pirmahan ng presidente, pag-usapan muna ng congressmen at mga senador. Kung hindi sila magkasundo sa kanilang tinatawag na panukala, kung magkano gagastusin sa susunod na taon, ay magkikita-kita sila sa isang tinatawag na meeting, kung tawagin mo ay bicameral conference. Bicameral Conference Committee. Yan pong bicameral ay binubuo ng representante mula sa House of Representatives at representante mula sa House of Senate. So makikita sila, mag-usap-usap sila, magkakaiba-ibang version natin ng budget eh. Ano gusto mo? Halimbawa, doon sila naglalaro, tandaan mo, sa ibang mga
aspeto ng pundo ay hindi sila naglaban-laban. Doon sila naglaban-laban sa mga flood control projects at mga FMR, Farm to Mansion Road. So, yan po ang katotohanan ng buhay. So ngayon, kani-kanyang pili yan. Ano pa kayo natawag sa inyo na pipilitin ninyo sa pundo ninyo? Sino nagdesisyon? Yung Speaker of the House? Yung Senate of the President? Yung Appropriations Committee Chairman na noon ay si Saldico? At yung Finance Committee Chairman na noon ay si Crispo? Sila po magdidesisyon. Kasama dyan sa Finance Committee nung bago si Crispo ay si Angara. Pero nung nilagay si Angara sa Department of Education, ay pinalit po si Crispo. Ibig sabihin po, itong apat na official ay pumirma lahat sa Bicameral Conference Committee na budget. Ano ibig sabihin yan? Di alam ng apat. Kung alam ng apat, alam nila ang bubuayahin nila, kakainin nila sa pagiging buaya. Pagkatapos, pag magkasundo yung apat, ibibigay sa presidente kay Marcos. Ibig sabihin kasama si Marcos sa mga bigiging buaya. Tapos, ang mga member ng Senado ay buto-buto lang sila, hindi nila alam ang nakikita na pinagbubutuhan. Malimit ganun. Ganon din congressman, 318 sila, hindi nila alam. Kaya, segue lang muna tayo. Paano mo ngayon sasabihin na guilty si Jinggoy Estrada sa pag-insert ng pondo? Kung ang final approval sa kung anong pondo na isisingit ay aprobahan ni Senate President at saka Finance Committee Chairman at saka yung Speaker at saka yung Appropriations Committee Chairman at pipirmahan ng Presidente. So bakit si Jinggoy lang kinasuhan? Di ba kasama dyan si BBM? Kasama sa pumirma si Chis? Kasama si Crispo? Kasama si Martin? Kasama si Appropriations Committee Chairman? Si Saldico na pinalitan ni Stella Marie Kimbo? So, where is justice here? Bakit si Jinggoy lang kinakasuhan? Ganon din ang tanong ko, bakit si Bong Revilla lang kakasuhan? Where are those people who signed the budget? So kaya mga buaya talaga kayo. Sa totoong kwento lang. Yan, lagi sinisigaw ni Leandro Ligarda Leveste na kasama ni Kiko na si Edwin Garjula 200 plus billion ang kinita sa pagbebenta ng proyekto. Paglalako, bibili niya si ibang congressman. Halimbawa, kada proyekto na 100 million, kikitain ng congressman 30 million. Ang gagawin ni Garjula, bayaran niya kagad, hindi kailangan mo kailangan ng pera. Bibigay na kita kagad 15 million, perma ka, akin na yan. Ganon po, nilalako ni Garjula. So sa gitna ni Garjula at ni Kiko na tumatawag sa kanya na buhaya, sino mas masama? Sinong baliw? Sino pinakadakilang baliw? Ano ba yung kanta ni Kulidisma? Sino ang tunay na baliw? Ano ba yung ibang lyrics yan? Sinong mapalad? Ay, nako. So, iyan po ang tinatawag kay Kiko. Tinanggal siya. Ang buto po ay 265 na kung kapwa buhaya. Ang bumuto na tanggalin ang isa pang, matatawag ba natin si Kiko na buhaya? Tingin ko hindi. Ngayon, 265 bumoto at ang kumontra na hindi siya tatanggalin ay 14. At ang nag-abstain na hindi bumoto ay 8. So, ibig sabihin, 22 na congressmen lang ang kumukontra tumatayo para kay Kiko Barsaga. Asa naman yon? Yung mga DDS na congressmen. Actually, kulang na sila, kukunti lang sila dyan. Lahat naman ang bumoto yung mga DDS congressman naman dati, lumipat na kay BBM. So ngayon, sino ang baliw? Yung taong tumawag sa inyo na buhaya? O yung mga tao na nagtulak kay Kiko na tawagin kayong buhaya? Grabe, no? Pakinggan natin itong
Sandali yung sponsorship ni GCA. Congressman GCA. JC Abalos. Hindi ko alam kung ano to ni Binhar. Pamangkin? No. Alam mo, binibigyan mo lang kasamaan ng yung pangalan ng Abalos eh. JC Abalos. O yan, siya nag-sponsor. Akala mo, mananalo ka? November 2025, Representative Barsaga filed a reciprocal sworn complaint against Representative Garin for conduct unbecoming of a member, which is committee case number 7. On the 19th of November 2025, the committee formally consolidated both cases to ensure a unified and orderly review. On February 3, 2026, the committee dismissed committee case number 7 Grabe oh. Dinismiss nilang kaso ni Kiko laban kay Garin. Pero ang kay Garin na kaso laban kay Kiko, inaprubahan nila. due to the clear non-interest of Representative Barsaga to pursue his complaint. Kilala niyo ba si Janet Garin? Kilala mo ba ga? Rosalie, kilala mo si Janet Garin kung sino siya? Congresswoman sa Gimbal, Iloilo. Siya po ay asawa ni Garin na taga Gimbal. Siya po ay tubong waray na naasawa ng Ilonggo na congressman at naging Ilongga na rin. At siya po ang hari, Reyna ng Dingbaksa sa panahon ni Noynoy Aquino. Niloko si Noynoy Aquino. Siya po ang dahilan kung bakit nasira ang kampanya ni Noynoy na matuwid na daan. Bakit po? Tinalo yung matuwid na daan ni Noynoy. Nang nagkaroon ng eleksyon, 500 lang pala kayo. Po, tinalo ang matuwid na daan ng 500. Yung kaso ni Kiko laban kay Dingbak Queen, binasura. Yung kaso ni Dingbak Queen laban kay Kiko Barsaga sa pagtawag sa Kanal Buaya ay inaprubahan. 265 na mga buhaya ang bumoto laban sa kanya. Ang hindi bumoto, ibig sabihin, yan po ay mga malinis ang konsensya. Kasi ang taong malinis ang konsensya, kahit anong tawag pa sa iyo na masama ay hindi nagagalit sapagkat hindi totoo. So ilan ang kumontra? 24 ang kumontra. Imagine, 318 na congressmen, 24 lang ang hindi buaya. Paano ngayon yan? Grabe kayo. So, ngayon, didiretso tayo sa isa pang buaya na nagsasabi. Pero siguro, isang buaya pa. Ito na lang natin ipakinggan. Ang buaya sinasabi ko, ito yung taga-Palawan na congressman. O, pakinggan natin. Galit na galit siya kay Kiko Barsaga. Ito siya. Si Congressman. Madam Speaker, I move to Consigal Pares. recognize Representative Jose Pepito Alvarez of the 2nd District of Palawan for his Saring manifestation. GCA. The GCA Honorable Alvarez. Jose Pepito Alvarez recognized for his manifestation. Yan, galit na galit siya kay Kiko. Good evening, Madam Speaker, distinguished colleagues, mga kaibigan. I rise today para po suportahan yung findings ng Ethics Committee na tuluyan ng paalisin yan si Miao Miao dito sa Kamara. Bakit po? Habang inuusisa natin yung nangyari sa dalawang outages sa Luzon, pinatawag natin yung NGPC, Department of Energy, and para kung anong pwede natin gawin upang NGCP. National Grid Corporation of the Philippines. mapagbuti ang serbisyo ng NGPC. Ito si Kiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15, minumura lahat ng congressmen, mga putang inang mga congressmen. Pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Hindi pa nakontento sa flood control,
ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pananakaw ng kuryente. Nandito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Kita mo? So, dapat kung maaari, maraming nagdidepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalik na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres, habang wala siya, ako nagpipreside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Animal, bakit Hayop animal? Pusa. Diba? Mas masama ito salita mong animal? Ah. Paano payuan yung pusa? And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. So, wala akong magawa. I have to endorse. 2 GCA po sa kongresong ito nag-i-endorse o na expel na yan. Parang GC animal. GCA ako. GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. At kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime. Di ba? Para at least, huwag na tayo dito maggirian. Pero huwag Madam mong Speaker, I'm palabasin sorry. na lahat ng congressman, nilagyan mo pa ng buhaya yung post mo. Na ang lahat Bakit ng galit ka kung binagilan ng buhaya? Cost na naman yun. Ibig sabihin, natamaan ka? Totoo yun, yung buhaya na tawag sa'yo? congressman Point of ay order. sinusuportahan. Yan, buti si Laila de Lima lumabas, dinipinsan si Kiko Barsaga. Point of order! You are calling a colleague as animal. Kabastusan din yan. Majority Leader. What is the point of order? Bakit po? Yes, I'm raising a point of order here and a point of Ba? propriety. Let's Let's not get too harsh here. I'm just quoting Let's his not words. get too harsh here. Madam The Speaker, use of the please words Leader. animal, the use of the words May we ask for a minute pusang suspension? ina. Session suspended. Ayan. Natauhan din. At least, palakpakan ko si Leila de Lima dyan. Bravo, Leila! Pinaglaban mo ang lahi ng mga moral. Pangit ka naman, tawagin mo si Kiko na animal. Tapos ikaw buhaya. So, saan ngayon mas masama? Tatawagin ka pusang iring? O pusang ina? O buhaya? O di kaya, tawagin ka pa, ano isa? Animal. Ay, nako. Sabi na. Okay, yan ang tinitingnan nyo. Ladies and gentlemen, ay may may padiretso pa yan. Tingnan natin ano mangyari kasunod. Wala, tinanggal. Ibig sabihin, suspendido. So ngayon, pakinggan naman natin, sino mas masama? Yung tumatawag na buhaya? Tumatawag na animal? O pusang ina mo? O di kaya ito, pakinggan yung itong mukong na ito. Ay, masama rin sa salitang mukong. Ano ba ibig sabihin ng mukong? Di ko alam anong ibig sabihin ng mukong. Bakit nagamit ko yun ang salitang mukong? Idioms lang pala yun. Hindi masama yun. So, ito, pakinggan natin. Si Erwin
Bendalo Tolpo. Yan. Ano si Erwin Bendalin Tolpo? About sa Pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just Di ba masama yan? Sabihan na si Senate President na palakulin ang mukha. Sino ngayon na mas masama? Si Tolpo? O yung nagtawag ng buhaya? O yung mga buhaya? Sino masama? O yung tao na isang buhaya na nagsasalita, pusang ina mo. O nagtatawag ng animal. Kaya si Lila de Lima dito, hindi ko matatawag na buhaya eh. Kasi tumayo siya, dinepensa niya si Kiko Barsaga eh. Pakinggan muna natin si Erwin Buhaya Tolpo. my opinion ho. Di naman ho kabastusan, sorry po, pardon my French ho. Pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ho ng mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na. Ang nagsasuffer po, yung tao. Ang problema kasi sa iyo, Erwin Tolpo, nakikita mo lang sa mukha, hindi mo nakita ang lalim ng argumento ni Alan Peter. Ang argumento ni Alan Peter Cayetano ay ginagamit na ng Malacanang na tuta ang Senado. Kaya ayaw niya. Karapatan nila yun ipaglaban ang political independence nila. Maintindihan ba yan? Ang alam mo lang, bentalo lang eh. Bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para Yan, makiusap kayo, hindi yung tatakotin nyo si Cayetano. magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinedihan, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating... Bakit? Sino ba nag-una? Di ba kayo ang umuna ng utak-utak na may walk out? Ngayon kayo ginantihan. Umiyak kayo. Ang tawag dyan si English langga, getting your own dose of medicine. Yan ang ginawa mong gamot. Pamilya. Problema tapos iyan ang tinira sa'yo. Para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we're here to work for the entire... Kunwari ka pa, ang gusto nila mangyari, magkaroon ng sesyon, langga, para kung magkaroon ng sesyon, magkaroon ngayon ng karapatan, sila ni Erwin Tolpo na grupo, na tatayo, I move to declare all the committee seats vacant. Vacant. Kasama doon, pati Blue Ribbon Committee, tatanggalin. So kung makukuha na naman nila aksyon ng Blue Ribbon Committee, wala na namang investigasyon, mga putang ipunyeta nyo. Ako, hindi ako congressman, kaya pwede ako magpunyeta sa inyo. Kayo hindi pwede kasi may ethics kayo. Di ba? Sige. Ano pa ba nga pakinggan natin? Ito hindi lang po yan yung pangyayari yan na isang beses nangyari kay Tolpo. Si Tolpo may history. Pero bago tayo pupunta sa history ni Tolpo, ilagay din natin dito isa pang buhaya, si John Vic Remulla. Akalain mo sigawan mo si Alan Peter Cayetano? Ang konteksto dito, nakikiusap lamang si Peter Cayetano, kung mag-aresto kayo kay Jinggoy, total si Jinggoy susuko naman, pwede ba doon sa labas ng Senado? Kasi nainsulto niyo yung Senado eh. Sasamahan pa namin kayo, paglabas, pagdating sa labas, sa kanyo arestuhin si Jinggoy, total sumusuko naman yan. Kita mo yung isa pa tong buaya na to, si John Vic na to. Feeling magaling eh. Tandaan mo lang, kapag si Sara Duterte na presidente, tingnan natin saan kayo ito papulutin. Ito pakinggan natin to si Kwan. Si Another Bendalo, kapatid ni Boying Remulla. Para kayong feeling nyo, hindi kayo hindi kayo nagkakasakit at ma-stroke. Paano na lang kung ma-stroke si Boying? Wala na kayong kakampi. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Usapan natin sa labas. Doon sa labas, arestuhin si Jinggoy. Ay, kita mo si Jinggoy, nakayuko lang. Usapan natin sa labas. Andiyan naman sa likod niya, si Amy. Tsaka si Marcoleta.
We will walk, we will go out. You cannot, no. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, sa loob na, Ang puntos ni Alan Peter kayo, sa labas lang kayo mag-aresto. Sasamahan pa namin kayo para arestuin si Jinggoy. Total susukot na si Jinggoy. Pero ang nangyayari dyan, eventually, sinamahan ni Amy, ni Marcoleta, at iba pang kasama nila na sa kanilang grupo, si Jinggoy hanggang sa CIDG. Ganun po nangyari dyan. Ganun ka-loyal ang grupo nila. Ganun sila ka-supportive of each other. not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. He is, respect the institution. This is not about Pinoy. We're Pinasite niya ni Cayetano dyan, ni Alan Peter. Sa panahon ni Cory, inaaresto si Juan Ponce Enrile sa salang rebellion complex with complex with murder, which was decided later by the Supreme Court as impossible crime, kaya dinismiss ang kaso. Nag-invento sa kaso niya si Drilon dati. Si Drilon ay Department of Justice dati. Kinasuhan na si Enrile. Sino nagdepensa kay Enrile? Anti-Cory si Enrile. Ang nagdepensa sa kanya, kakampi ni Cory na si Jovito Salonga. going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You're arresting here. Yeah, alis na yan ha. Alis na sana yan ha. Sumigaw pa dito si Remulla. Sir. Yan, sumigaw siya. Sir, this is the last person you have for me. No, I think that's not. Pero malalakad sila sa labas para arestuin sa labas si Jinggoy. Sisigaw-sigaw pa. So, asan ang mga buwaya? Sino ngayon ang mas matindi? Ito, pakinggan pa natin isang kabuayahan. Itong bumanat kay Leni Robredo. Na piling magaling. Akala niya, alam niya na lahat. Pero wala sa kalingkingan ng mga sa kalingkingan ni Alan Peter Cayetano ang alam niya. Pati si Kiko Pangilinan na kakampi niya, binanatan niya. Ganon siya katindi. Pakinggan natin si Mr. Ben Dalo. Ito pakinggan natin. Kakampi ba niya dito si Oscar Ablayalde at si Duterte. Pero pakinggan natin siya. Erwin Tulfo. Alright, bayan, oras po natin alas 10:38 na ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules, 11 ng Hulyo 2018. Kahapon, may marami yung nagyehey palakpakan. Finally raw, nasabi na ng Pangulo yung dapat niyang sabihin. Sabi po ni Pangulong Duterte, si Leni Robredo, incompetent o walang kakayahan para mamuno ng ating bayan. Ay, sabi ng Pangulo yan eh. Ito ay matapos sabihin ni Leni Robredo kahapon na siya na magiging pinuno ng oposisyon para labanan ng administrasyong Duterte. Kundi ba namang kulang-kulang? Huwag na muna kayo magalit sa akin, bayan, pero ito po ang mga pangyayari. Imbes na sagutin yung lintik na bakit yung mga revisors niya ay swimming. Nakikipag-swimming, kainan sa lintik na Panso Laguna doon sa mga pet revisors, sa mga patay gutom. Imbis na ipaliwanag niya bakit nagkaganon, ang sagot ni Leni Robredo, I will lead the opposition to fight against this administration. Walang hiya ka.
Sagutin mo yung tinatanong sa'yo, Vice President. O, hindi na nga Vice President. Aling Leni Robredo. Bakit yung mga tao mo nakikihalubilo doon sa mga miyembro ng Presidential Electoral Tribunal na lumalamo, nagsiswimming? Bakit mo pinondo? Yes. Bakit mo pinondohan yung outing ng PET? Hindi mo ba alam na masama yun? Na hindi tama? Yun ang sagutin mo. Huwag mong sasabihin, mag-unite ikaw na magiging pinuno ng oposisyon para labanan si Duterte. O ayan tuloy, nakatikim ka. Sabi ng Pangulo, incompetent ka. Ha? Wala kang karapatan. Ha? Ibig sabihin, wala kang kakayahan na pamunuan ang Pilipinas. Diyos ko po, ewan ko ba? Dineklara yung sarili niya. I will lead the opposition, ha? Para labanan daw ang Duterte administration. Subukan mo. Walang problema. Tignan natin. How far can you go? Or will you go? Ha? Susuportahan ka ba ng taong bayan? May magsusuporta sa'yo, mga dilawan. Ha? Susuportahan ka siyempre dyan ng mga senador dyan, ng mga liberal. Pero susuportahan ka ba ng 16 na milyong katao na bumoto sa Pangulo? I think 21 million pa nga yan eh. Sus Mariosep. Titirada mo talaga. Kung sino man nag-advise, kawawa naman itong Leni Robredo. Kung sino man nag-advise na ito, ang issue kahapon at saka ng isang araw, bakit yung mga revisors ng Presidential Electoral Tribunal na bumibilang na nasa recount ng Vice Presidential race, ay kasama ng mga tauhan mo na nag-outing, na kumakain, lumalamon, parang akala mo mga patay gutom, nag-inuman, nag-excursion dyan sa Panso Laguna. Yun ang ipaliwanag mo, bakit nandoon yung mga tao mo kasama yung mga revisors ng PET. Hindi namin tinatanong ano ang gagawin mo, na labanan mo ang administrasyon. Karapatan mo yan, walang problema, maging nasa oposisyon ka. Pero ang tanong, may kakayahan ba? Tama ang Pangulo. Siyempre, tama naman yung Pangulo. May kakayahan ba si Aling Leni Robredo na pamunuan ng bansa? Jesus Mariosep. Huwag nagkaganon patay. Magkakahetot-hetot na itong ating bayan. Sigurado? Ay, tumawag kayo ng call. Pag hindi pa ready si Secretary, si Political Analyst, si... Yeah, man. So, iyan pa. Meron pa siyang ibang binabanggit laban kay Aling Leni. Hindi ko lang nakita yung video na yon. Pero meron pa siyang ibang binabanggit. Meron pa sa iba. Hanapin natin yon. Pero sa ngayon, habang hinahanap ko yun, ibibigay ko yung ibang mga sinasabi niya sa ibang mga tao. Saan ba yun? Lumang-luma na yun eh. Kala mo si Erwin Tulfo piling pugi eh. Binabanatan niya si Leni noon eh. So anyway, habang hinahanap ko, ay ipatugtugin muna natin yung isang isa. Ang banat niya naman niya kay Kiko Pangilinan, nakakampi niya ngayon, ito naman ang i-play natin ngayon. Kita mo, tingnan mo yung ugali niyan. Kung ugali sa ugali, saan ba nasusukat ang ugali? Sa bunganga o sa gawa? Mamaya, pag-usapan natin yan. Si Manong Digong. Nung isang araw, paring Romy, nagtatanong ka kung sino pinakabobong tao sa balat ng lupa. May sagot na dyan si Pangulong Duterte sa'yo. Si Kiko Pangilinan na raw pinakabobong abogado sa buong mundo. Yun ang sabi ni Pangulo. Ang sabi po ng Pangulong Duterte, itong si Kiko na yata pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Ay bakit? Ay dahil dito sa kanyang panukalang batas na Juvenile Justice Act na ngayon ay isang batas na. Mantakin mo,
ito pala yung nasusulat sa batas, engineer, ha? Ito yung nakasaad sa Republic Act 9344, 44. Republic Act 9344, Section 20. Children below the age of criminal liability, if it has been determined that the child taken into custody is under 15 years old or below, the authority which will have an initial contact with the child has the duty to immediately release the child to the custody of his or her parents or guardian, or in the absence thereof the child's nearest relative. Ang ibig sabihin, pag yung nakagawa ng katarantaduhan, 15 anyos pababa, nakapatay man yan, nanaksak man yan, ng rape man yan, nagnakaw man yan, hindi pwedeng ikulong. Ayon sa batas ni Kiko Pangilinan, ito Republic Act 9344. Kaya nga, Senador Kiko Pangilinan, salamat. Thank you very much. Marami ng mga bata ngayong kriminal, ang ginagawa ng mga hinayupak na ito, may daladalang birth certificate at ID sa school na nagsasabi sila ay 15 years old, kailangan pakawalan sila ng mga pulis. Kaya noong isang araw, tinawag po ni Pangulong Duterte na pinakabobong abogado itong si Senador Pangilinan. Bakit nga naman hindi? Tignan mo naman yan. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Nasa 13 kasi first year. 14, second year, 15, third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalukuhan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Diyos ko po. Yan po ang pag-uusapan natin bayan ngayong umaga. But anyway, sang-ayon po ako, Tatay Diggs. Kasi Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Okay, kampi mo na si Kiko. Kinain mo sinabi mo. Ugok. Ngayon, ito pa yung sinabi ni Erwin Tolpo. Sino kayang kasagitna ni Kiko at saka ni Erwin Tolpo ang mas masama, ang bunganga? Yan. Sabing Vice President daw ng iba dyan, si Leni Robredo, nagsalita na naman. Ano naman kung anong sinabi niya? Ang sabi niya, bakit daw hinuhuli yung mga tambay? Wala naman daw kaso. Oy, Mrs. Robredo, Leni Robredo. Hindi mo ba napag-aralan sa law is anong law school ka ba? Alam ko sigurado ako sinusukan na ito ng eskwelahan niya. Pag tinanong mo yung eskwelahan, sasabihin, hindi namin graduate yan. Anak ka ng siopaw. Lahat ng tao, alam yung tinatawag na anti-vagrancy law. Bagansya, sabi nga ng mga polis, na bagansya, vagrancy, pagtatambay. Siguro nakahubad pa. At madaling araw, alauna ng madaling araw, nakaupo pa dyan sa kalsada at ang iingay. Meron tayong batas, Leni Robredo, na kung tawaging anti-vagrancy law, pwedeng damputin ng pulis, pwedeng kasuhan. Sasabihin mo, bakit huhulihin? Wala namang ginagawa. Paano yung batas na yon? Di kung gusto mo, paalis mo sa Kongreso at Senado yung batas na yung anti-vagrancy law na yan. Meron tayo niyan, hindi lang na-i-implement na maayos. Kanya-kanyang lungsod meron dyan, mga city ordinance. Sasabihin mo walang ginagawa. Masking walang ginagawa, tambay, vagrancy nga. Pagiging tambay mo dyan, lalo na pag madaling araw, maingay ka, nagiinuman kayo dyan, pinagbabawal yun. Saan ka ba nag-graduate ng lintik na law school? Sigurado kung isusuka ka ng eskwelahan mo, sasabihin, hindi namin graduate yan, hinayupak na yan. Napakahina mo naman. Tama lang siguro na maalis na yung mga mahihina ulo. Ayun. Salamat naman at natanggal na po. Natanggal na si Attorney Sereno. Salamat. Ngayon naman, itong Vice President natin, matanggal na rin dapat. Siyempre.
Anak ng siopaw. Bakit daw huhulihin? Anak ka ng baka. Eh, maski yung pusa namin, alam iniiwasan pag gabi na, pumapasok na yung pusa namin sa bahay. Kasi baka mabagansa yung pusa. Oh, si Muning. Oh, ikaw naman talaga, Lourdes Sereno. Munti ko na sinabing Lourdes Robredo. Bagay, pwede rin, pagsamahin mo na lang. Pareho namang mahihina ang ulo. Sus Mario Josep naman. Tapos titirahin mo pa, ipagtanggol natin, ipaglaban natin ang natitirang demokrasya. Bakit? Nabawasan ba? Ano ba nangyari? Ha? Nagmarsyalo ba? Ano sinasabi mong natitirang demokrasya? Hindi nabawasan ang demokrasya sa bansa natin. Kung nabawasan ang demokrasya, di sana nasa kulungan ka na ngayon. Bawal magngangaw-ngaw, bawal magrarally. Kayong mga dilawan, dapat nakakulong na kayong lahat ngayon. O hindi ba hinahayaan kayo magsalita dyan? O si Lourdes Sereno, tira ng tira dyan kay Pangulo, hindi hinahayaan lang, di ba? Mga senador na mga liberal, mga dilawan, hinahayaan lang magputak na magputak. O, dahil sa isang demokratikong bansa, may kalayaan at karapatan magsalita ang bawat isa ng kanilang mga opinyon. Tapos sasabihin mo ngayon, nabawasan. Bakit nabawasan? Saan nabawasan ang demokrasya? Oy, kung nananaginip ka, matulog ka. Oy, babae ka kung nananaginip ka, untog-untog mo ulo mo para magising ka. Anak na siopaw, sasabihin mo, nabawasan ang demokrasya. Anong nabawasan? Hindi nabawasan. Dahil kung bawasan ang demokrasya, nakakulong ka na ngayon. Naghihimas ka ng bakal na rehas. Anak ng, ewan ko ba? Ayaw ko na magmura dito. Diyos ko po naman. Pero cooking ng ina naman, oo. Oh, cooking ng ina naman. Ano ba yan? Hello? Ayun na nga, magkasama yung cooking ng ina at saka putahin ng ina. Oo. Pero maiba tayo kayo huy, Pusang ina, hindi nagkakaiba sa pusang ina ni Alvarez yun. abogado, from the very start, kilala ko na ho kayo. Bukod sa pagtuturo ng abogasya, kayo rin mahawak na bilang trial lawyer. Itong sinasabi nagulo tuloy ang sambayanan dito sa statement ni Vice President Leni Robredo. Bakit daw huhulihin yung mga tambay? Wala naman daw dahilan dahil wala naman daw kasalanan ang pagiging tambay. Mukhang ewan ko kung anong law school. Hindi ba naituro sa school yung mga anti-vagrancy law na yan, attorney or secretary, Roque, sir? Well, siguro po talagang panahon lang ng politika at malapit na talagang kampanyahan na naman. No? Oo. Pero malinaw po na hindi naman kayo aarestuhin kung wala namang sa tingin ng kapulisan na walang kriminal nangyayari. Bagamat walang batas na tinatawag laban sa tambay, meron naman po tayong mga ordinansa. No? Right. Marami po mga lokal na pamahalaan na merong curfew, lalong-lalo na para sa mga minor de edad. Correct. At saka yung mga umiinom na nag-iingay sa kalye, bakit sasabihin natin na walang batas na nalalabag dyan, no? Merong alarm and scandal po yan. Correct. Na nasa revised penal code po yan. Huwag naman po nating isipin na mga kapulisan natin na nagpapatupad ng batas ay hindi alam ang batas. No? Bigyan naman po natin sila ng presumption of good faith dahil itong kapulisan naman po natin. Huwag na natin pakinggan yan. Pakinggan na lang natin sinabi ni Erwin na kahapon naasar sila. Walang sumipot na mga majority. Ito mga sinabi nila. Sorry. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. Senate President Alan Peter. Ano ba yung pinagbabanggit yan? Hanggang dyan lang ang kaya ng utak mo, Erwin? Bubo mo pala. Ito, si Alan Peter, nagsalita naman kanina. Kasi may nagsampa po ng ethics complaint si Lacson at saka si Erwin Tulfo laban kay Alan Peter Cayetano. So dito na ngayon magkasubukan. Ito, pakinggan muna natin. Ito si Alan Peter Cayetano. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po?
talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. Bukas. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision. It's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision. For example, when it comes to corruption and poverty. And if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision. Then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo nung 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Musta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So thank you very much, Kuya Dante. So ulitin ko lang po ha, kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies. No? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandiyan na yung momentum. Inuulit ko po ha, pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign. Sa inyo na.
In fact, tinitingnan ko lang day by day, week by week lang na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito. Sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga klaro ko lang alam mo na kung anong conversation sinasabi ni Alan Peter Cayetano na narinig niya na nakipag-usap kay Jinggoy, si Lisa Araneta Marcos po. Dinig na ka-speakerphone si Jinggoy na nag-usap, tinatakot ni Lisa Marcos si Jinggoy. Wala kang kaso kung kakampi ka, tatalong ko sa kabilang bakod. So, ganun din po katatag si Jinggoy na pinarinig niya kay Alan Peter Cayetano yung pananakot ni Lisa Araneta Marcos. Kaya hindi ka nagbandang hapon, umabot hapon, lumabas na agad ng warrant of arrest. Ganun po siya katindi. Okay. Kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na, mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila. Nabanggit yan si Erwin Tolpo. Sino pa? Si Soto. Yan ang pinakamalaking sa grupo nila nabanggit, pati si Lacson. Pinahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. Diba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH, and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po. Please pray for our meetings today. And ulitin ko po we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side. Okay. And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi pwede. Hey, having said that, ay inaasahan natin bukas ay masigabong bakbakan sa Committee de Marcoleta. Ang mangyari niya, dito niya nakita ang pangil ng katotohanan. Ngayon, lalabas at lalabas ang kasamaan nitong magnanakaw ng bayan. Pinangungunahan din niya ni Erwin Tolpo. Bakit na galit siya kay Alan Peter Cayetano? Hindi niya lang masabi, kunwari, okay daw yan, matuloy ang investigasyon. Pero galit na galit sa kanyang loob-loob. Pati si Soto, si One Ball University. Kamusta na ba si Pepsi Paloma? Tito Soto? Kumusta na? Biko Soto, si Pepsi Paloma. Ba't ano nangyari? Hanggang ngayon walang katarungan sa kamatayan ni Pepsi Paloma? Daryl Yap, kumusta na? Yung hindi mo pinapalabas, yung pinalabas mo na pelikula na kung saan ay starring si Vic Soto. Kumusta na? Yan dyan muna tayo ngayon at maraming salamat mga kababayan. Paki-like na lang at magbabarat po tayo mamaya konti.